Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, kumikilala na ikaw ang may likha ng aming katawan, isip at espiritu. Salamat, sapagkat kami ay kahanga-hanga at may layunin mong nilikha. Bawat hibla ng aming laman, bawat paghinga, bawat tibok ng aming puso ay nasa ilalim ng iyong perpektong disenyo. Wala sa amin ang aksidente. Wala sa amin ang pagkakamali. Kaya ngayon, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao at hinihiling namin ang iyong banal at makapangyarihang paghipo. Panginoon, pagalingin mo ang aming katawan ayon sa iyong orihinal na plano. Kung may anumang karamdaman na nakatago o lantad, anumang kirot na paulit-ulit bumabalik, anumang kahinaan na pumipigil sa amin upang mabuhay ng buo, inuutusan namin itong sumunod sa kapangyarihan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat karamdaman na umaatake sa bawat sistema ng aming katawan. Ang bawat selula na hindi umaayon sa iyong kalooban ay inuutusan naming bumalik sa tamang ayos. Ang anumang impeksyon, pamamaga, abnormalidad, o sakit na may pangalan man o wala ay kailangang yumuko sa kapangyarihan ni Jesus. Siyasatin mo ang aming puso at isip. Kung may pagod na matagal nang bumabalot sa amin, kung may stress na nagdudulot ng paninikip ng dibdib at pagbigat ng ulo, kung may mga alaala na nagdudulot ng trauma at hindi pagkatulog, hinihiling namin ang iyong paglilinis. Alisin mo ang anumang hindi nagmumula sa iyo. Tinatanggihan namin ang pagod na dulot ng takot. Tinatanggihan namin ang stress na dulot ng labis na pag-aalala. Tinatanggihan namin ang anumang karamdaman na ang ugat ay pagkabalisa at kawalan ng kapayapaan. Punuin mo ang aming isipan ng iyong katotohanan. Palitan mo ang kasinungalingan ng kaaway ng iyong pangako. Kung may mga salitang binitiwan laban sa amin, mga salitang nagsabing, kami ay mahina, kami ay laging sakitin, kami ay hindi nagagaling, pinapawalang bisa namin ang mga ito. Sa kapangyarihan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat sumpa, bawat negatibong deklarasyon, bawat masamang pananalita na kumapit sa aming pagkatao. Ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu. Hindi ito tirahan ng karamdaman, kundi tahanan ng iyong presensya. Hinihiling namin na ang iyong apoy na banal ay dumaloy sa aming mga ugat, maglinis, magpanumbalik at magbigay buhay. Ibalik mo ang lakas ng aming pamilya. Kung may isa sa amin na nanghihina, itaas mo siya. Kung may isa sa amin na nawawalan ng gana, pasiglahin mo ang kanyang kaluluwa. Kung may isa sa amin na tahimik na nakikipaglaban sa sakit na hindi masabi, yakapin mo siya ng iyong kagalingan. Punuin mo kami ng sigla at kalusugan sa bawat yugto ng aming buhay. Turuan mo kaming pangalagaan ang aming katawan ng may karunungan. Ngunit higit sa lahat, ipaunawa mo sa amin na ikaw ang aming tunay na tagapagpagaling. Pagalingin mo ang aming emosyon. Kung may galit na naipon, kung may hinanakit na hindi pa nailalabas, kung may dalamhati na pilit naming itinatago, dinadala namin ito sa iyo. Hindi namin hahayaang ang sugat ng nakaraan ang magdikta ng aming kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang tanikala ng takot at pangamba. Ang espiritu ng takot ay walang kapangyarihan sa aming tahanan. Ang espiritu ng depresyon at labis na kalungkutan ay inuutusan naming umalis. Pinapalaya mo kami upang makahinga ng malalim, upang makangiti ng totoo, upang makaramdam ng pag-asa na hindi nakadepende sa sitwasyon. Punuin mo ang aming espiritu ng iyong presensya. Kung may bahagi sa amin na nanlalamig, painitin mo muli ng iyong pag-ibig. Kung may bahagi sa amin na napagod sa pakikipaglaban, palakasin mo sa pamamagitan ng iyong espiritu. Huwag mong hayaang ang aming pananampalataya ay manatiling mababaw. Palalimin mo ito. Sa gitna ng pagsubok, gawin mo kaming matatag. Sa gitna ng kahinaan, ipaalala mo na ang iyong biyaya ay sapat. Nais naming maging buhay sa pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sa pagtitiwala at sa matatag na paninindigan. Inaangkin namin ang ganap na kagalingan hindi lamang pisikal, kundi kabuuan ng aming pagkatao. I-align mo ang aming katawan, isip
at espiritu sa iyong kalooban. Kung may bahagi sa amin na hindi nakaayon sa iyong disenyo, ituwid mo. Kung may maling paniniwala na nagbubukas ng pinto sa karamdaman, iwasto mo. Ituro mo sa amin ang disiplina, ang tamang pahinga, ang wastong pangangalaga, ngunit higit sa lahat, ang lubos na pagtitiwala sa iyo. Pinapahayag namin na ang aming tahanan ay lugar ng kagalingan. Ang bawat silid ay sakop ng iyong presensya. Ang bawat kama ay lugar ng pahinga at panunumbalik. Ang bawat hapagkainan ay lugar ng kalusugan at pagpapala. Walang sakit na may karapatang manatili. Walang karamdaman na mas mataas kaysa sa kapangyarihan ni Jesus. Ipinapahayag namin na kami ay nililinis, pinapalakas, at pinapanumbalik. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan ng Panginoon sa iyong katawan, isip, at espiritu, habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, ang kagalingan ng Diyos ay dumadaloy sa akin. Hayaan mong ito ang maging personal mong pahayag ng pananampalataya habang patuloy tayong lumalakad sa ganap na kagalingan na nagmumula sa Kanya. Panginoon, alam mo ang bawat lakad at higa namin, bawat paglabas at pagpasok, bawat paglalakbay at bawat sandali ng pamamahinga. Walang detalye sa aming buhay ang lingid sa iyo. Kaya ngayon, itinataas namin ang aming pamilya at aming tahanan sa iyong makapangyarihang pag-iingat. Bantayan mo kami sa lahat ng oras. Maging ikaw ang aming tanggulan at kanlungan. Ilayo mo kami sa aksidente, sakuna, at anumang panganib na nakikita man o hindi. Kung may nakaambang kapahamakan sa daan na aming tatahakin, ilihis mo kami. Kung may bitag na nakahanda ng kaaway, sirain mo ito bago pa man kami makalapit. Kung may panganib na hindi namin namamalayan, unahan mo na kami at hadlangan mo ito. Ipinapahayag namin na ang dugo ni Jesus ang aming panangga. Wala kaming kinatatakutan sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Takpan mo ng iyong makapangyarihang kamay ang bawat miyembro ng aming pamilya, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Walang maiiwan sa iyong pag-iingat. Kung kami ay nasa trabaho, bantayan mo kami. Kung kami ay nasa paaralan, ilayo mo kami sa masamang impluensya. Kung kami ay naglalakbay, ikaw ang magmaneho ng aming landas. Kung kami ay nasa loob ng aming tahanan, gawin mo itong lugar ng kapayapaan at seguridad. Walang masamang espiritu ang may karapatang pumasok. Walang negatibong puwersa ang may kapangyarihang manatili. Pinapawalang bisa namin ang anumang masamang balak laban sa amin. Kung may nagsasalita ng paninira, patahimikin mo ito. Kung may lihim na nagbabalak ng kapahamakan, ibunyag mo at sirain mo ang kanilang plano. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat demonic assignment na nakatuon laban sa aming kaligtasan, kabuhayan at kapayapaan. Anumang sumpa, anumang espiritu ng pananakot, anumang anino ng kapahamakan, ay inuutusan naming umatras at tuluyang umalis. At kami ay pag-aari ng Diyos, hindi kami sakop ng kadiliman. Ingatan mo ang aming isipan laban sa negatibong impluensya at maling kaisipan. Kung may kaisipang hindi mula sa iyo na sumusubok pumasok, mga ideyang nagdadala ng takot, galit, paghihiganti o pagdududa, harangan mo ito. Punuin mo ang aming isip ng iyong katotohanan. Tulungan mo kaming maging mapanuri sa aming pinakikinggan, pinapanood at tinatanggap sa aming puso. Huwag mong hayaang ang mundo ang humubog sa aming paniniwala. Ikaw ang maging sentro ng aming pag-iisip. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong banal na presensya at kapangyarihan. Nais naming maramdaman na ang aming bahay ay hindi lamang gawa sa pader at bubong, kundi isang lugar na puspos ng iyong liwanag. Kung may anumang negatibong enerhiya o impluensya na nagtatangkang manatili, linisin mo ito. Punuin mo ang bawat sulok ng kapayapaan. Hayaan mong ang mga anghel mo ang magbantay sa paligid namin. Hayaan mong ang iyong espiritu ang maging apoy na hindi mapapatay, bantay na hindi natutulog. Kung may mga nakaraan kaming naging bukas sa maling impluensya sa pamamagitan ng takot, maling desisyon, o kahinaan, pinagsisisihan namin ito at isinasara namin ang bawat pintuan na hindi mo binuksan.
Tinatanggihan namin ang anumang legal na karapatan ng kaaway sa aming buhay. Kami ay sakop ng tipan ng biyaya. Kami ay nakatago kay Jesus. Ang aming pamilya ay hindi magiging biktima ng pag-atake ng kadiliman. Bigyan mo kami ng espiritual na pagiging mapagmatyag. Turuan mo kaming manalangin ng may awtoridad. Kapag may hindi maipaliwanag na kabigatan, ipaalala mo sa amin na hindi kami lalaban ng mag-isa. Ikaw ang aming kalakasan. Sa tuwing may darating na pagsubok, tulungan mo kaming tumayo ng matatag. Huwag mong hayaang ang takot ang maghari sa aming puso. Hayaan mong ang pananampalataya ang mangibabaw. Ipinapahayag namin na kami ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Walang sandata na binuo laban sa amin ang magtatagumpay. Ang bawat dila na babangon laban sa amin ay hahatulan. Ang aming tahanan ay teritoryo ng Diyos. Ang aming pamilya ay nakatalaga para sa kabutihan at hindi para sa kapahamakan. Ang aming kinabukasan ay nasa iyong kamay. Patuloy mo kaming turuan na magtiwala sa iyo sa bawat sitwasyon. Kapag may balitang nakakatakot, ipaalala mo sa amin na mas dakila ka kaysa sa anumang balita. Kapag may pangyayaring hindi namin kontrolado, ipaalala mo na ikaw ang may hawak ng lahat. Nais naming mamuhay ng may kapanatagan, hindi dahil wala kaming problema, kundi dahil kasama ka namin sa gitna ng lahat. Kung ikaw ay sumasampalataya na ang Panginoon, ang iyong tagapagtanggol, at ang iyong pamilya ay ligtas sa kanyang kamay, i-type sa mga komento, ang Diyos ang aming kanlungan. Kami ay ligtas at hindi matitinag. Hayaan mong maging malinaw at simpleng pahayag ito ng iyong pagtitiwala habang patuloy nating inaangkin ang proteksyon na nagmumula sa Kanya. Panginoon, kinikilala namin na saan man kami magpunta, naroroon ka. Walang lugar na malayo sa iyong presensya. Kahit sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay nananatiling matatag at hindi nagbabago. Kaya ngayon, hinihiling namin na punuin mo ang aming puso ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaang hindi nakabase sa sitwasyon, hindi nakadepende sa balita, at hindi natitinag ng problema. Ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Kung may bagyo sa aming isipan, patahimikin mo ito. Kung may ingay ng pag-aalala na paulit-ulit bumubulong sa aming puso, palitan mo ito ng iyong malinaw na tinig. Inuutusan namin ang bawat espiritu ng kaguluhan at pagkabalisa na tumahimik sa pangalan ni Jesus. Hindi kami papayag na ang takot ang maghari sa aming loob. Hindi kami papayag na ang galit ang magdikta ng aming mga salita. Pinipili naming yakapin ang iyong kapayapaan. Alisin mo ang alitan at hindi pagkakaunawaan sa aming pamilya. Kung may mga salitang nakasakit, bigyan mo kami ng kababaang loob upang humingi ng tawad. Kung may pusong nasugatan, pagalingin mo ito. Kung may hidwaan na matagal nang hindi naaayos, ikaw ang mamagitan at magdala ng pagkakasundo. Turuan mo kaming makinig, hindi lamang upang sumagot, kundi upang umunawa. Turuan mo kaming magsalita hindi upang manalo, kundi upang magtayo at magpalakas ng isa't isa. Panginoon, linisin mo ang aming tahanan mula sa anumang mabigat na atmosfera. Kung may natitirang sama ng loob, kung may tahimik na tampuhan, kung may hindi nasasabing hinanakit, dalhin mo ito sa liwanag. Ayaw naming manatili sa amin ang mga bagay na sumisira ng pagkakaisa. Ang aming tahanan ay dapat maging lugar ng pahinga at kagalakan. Isang lugar kung saan malayang makakatawa, makakaiyak, at makakapagpahinga ng walang takot. Patahimikin mo ang aming isip sa gitna ng mga alalahanin. Kapag iniisip namin ang kinabukasan at tila napakaraming hindi sigurado, ipaalala mo sa amin na hawak mo ang lahat. Kapag naiisip namin ang aming mga responsibilidad at tila mabigat ang pasanin, iparamdam mo na hindi namin ito dinadala ng mag-isa. Ang iyong kapayapaan ang maging bantay ng aming puso at isipan. Huwag mong hayaang ang sobrang pag-iisip ay magnakaw ng aming kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng kaguluhan na sumusubok sirain ang aming pagkakaisa. Pinapalayas namin ang anumang impluwensya ng galit,
sigawan, paninisi, at hindi pagpapatawad. Ang aming pamilya ay itinalaga para sa pagmamahalan at pag-uunawaan. Ang aming relasyon ay hindi sisirain ng maliit na hindi pagkakasundo. Ang aming pagkakaisa ay mas mahalaga kaysa sa aming pride. Turuan mo kaming magsalita at kumilos ng may pag-ibig. Kapag kami ay pagod, tulungan mo kaming maging mahinahon. Kapag kami ay nasasaktan, tulungan mo kaming maging maunawain. Kapag kami ay hindi nagkakaintindihan, tulungan mo kaming maghintay at manalangin bago magsalita. Nais naming ang aming mga salita ay maging daluyan ng buhay, hindi sugat. Nais naming ang aming mga kilos ay magdala ng kapanatagan, hindi takot. Panginoon, hayaan mong ang iyong presensya ang maging sentro ng aming tahanan. Kapag ikaw ang nasa gitna, may katahimikan kahit may pagsubok. Kapag ikaw ang kasama, may pag-asa kahit may problema. Ituro mo sa amin na bumalik agad sa iyo sa tuwing nararamdaman naming nawawala ang kapayapaan. Huwag mong hayaang lumayo kami sa iyong presensya dahil lamang sa emosyon. Ipaalala mo sa amin na sa iyong presensya ay may kapanatagan at seguridad. Hindi kami kailangang matakot sa bukas. Hindi kami kailangang mangamba sa hindi namin kontrolado. Ang aming buhay ay nakatago sa iyo. Ang aming pamilya ay hawak mo. Ang aming kapayapaan ay hindi madaling maagaw dahil ito ay nakaugat sa iyong katapatan. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay magiging lugar ng paghilom. Ang aming mga pag-uusap ay magiging puno ng biyaya. Ang aming mga puso ay magiging malaya mula sa tanikala ng nakaraan. Ang aming isip ay magiging tahimik kahit sa gitna ng ingay ng mundo. Ang kapayapaan ni Jesus ang maghahari sa aming relasyon, sa aming mga desisyon, at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kung nararamdaman mong tinatanggap mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso at sa iyong pamilya, i-type sa mga komento, "Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa akin at sa aming tahanan." Hayaan mong maging simpleng pahayag ito ng iyong pagtitiwala na ang Panginoon ang nagbibigay ng tunay at matatag na kapanatagan habang tayo ay nagpapatuloy sa panalangin. Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Ikaw ang nakakakita ng wakas mula sa simula. Kaya ngayon, hinihiling namin na siyasatin mo ang aming puso at linisin ang aming motibo sa bawat desisyon na aming gagawin. Huwag mong hayaang ang pride, inggit, takot o pansariling interes ang magdikta ng aming mga hakbang. Kung may mga intensyon sa aming puso na hindi kaaya-aya sa iyo, ilantad mo at ituwid mo. Kung may mga plano kami na hindi nakaayon sa iyong kalooban, pigilan mo kami. Mas nais naming maantala kaysa tuluyang maligaw. Mas nais naming maghintay kaysa magmadali sa maling direksyon. Turuan mo kaming maging sensitibo sa iyong paggabay, lalo na sa mga sandaling tila tama sa paningin namin ngunit hindi pala ayon sa iyong plano. Bigyan mo kami ng karunungang pumili ng tama at makadiyos na landas sa bawat desisyon tungkol sa aming pamilya, kabuhayan, relasyon, at kinabukasan. Maging malinaw ka sa amin. Kapag may dalawang pagpipilian, ipakita mo kung alin ang may iyong kapayapaan. Kapag maraming boses ang nagsasalita sa paligid namin, tulungan mo kaming makilala ang iyong tinig. Huwag mong hayaang malito kami ng emosyon o impluwensya ng iba. Turuan mo kaming unawain ang iyong mga plano para sa amin. Kung may pintuang isinasara, tulungan mo kaming tanggapin na may mas mabuti kang inihahanda. Kung may pintuang binubuksan, bigyan mo kami ng tapang na pumasok. Kapag may pagkakataon na tila nakakatakot ngunit alam naming mula sa iyo, palakasin mo ang aming loob. Ayaw naming manatili sa komportableng lugar kung hindi naman iyon ang iyong kalooban. Patalasin mo ang aming isip upang makagawa kami ng mabubuting hakbang para sa aming kinabukasan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip sa aming mga plano sa pananalapi, sa aming trabaho, at sa pagpapalaki ng aming pamilya. Ilayo mo kami sa padalos-dalos na desisyon na magdudulot ng pagsisisi. Turuan mo kaming magplano ng may panalangin. Turuan mo kaming kumilos ng may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng pagkalito at maling gabay. Kung may anumang demonic assignment na naglalayong iligaw ang aming isip, sirain mo ito.
Kung may panlilinlang na nakatago sa anyo ng magandang oportunidad, ngunit may maling layunin, ibunyag mo ang katotohanan. Huwag mong hayaang malinlang kami ng panlabas na anyo. Bigyan mo kami ng espiritual na paningin upang makita ang mas malalim na katotohanan. Gabayan mo ang mga magulang sa tamang paghubog sa mga anak. Bigyan mo kami ng karunungang magsalita ng mga salitang magtatayo ng kanilang pagkatao. Tulungan mo kaming magdisiplina ng may pag-ibig at hindi galit. Turuan mo kaming maging halimbawa sa aming mga kilos. Kung may mga pagkukulang kami, ituwid mo kami. Nais naming lumaki ang aming mga anak na may takot sa Diyos at may malinaw na pagkakakilanlan kay Jesus. Turuan mo kaming pahalagahan ang iyong salita bilang aming gabay. Kapag kami ay nalilito, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Kapag kami ay nahaharap sa mahirap na desisyon, dalhin mo kami pabalik sa katotohanan. Huwag mong hayaang maging batayan lamang namin ang aming damdamin. Ang iyong karunungan ay mas mataas kaysa sa aming pag-iisip. Bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap ng payo. Ilayo mo kami sa kayabangan na nagsasabing, kaya namin ang lahat. Turuan mo kaming makinig sa mga taong inilalagay mo sa aming buhay upang magbigay ng mabuting gabay. Ngunit higit sa lahat, tulungan mo kaming timbangin ang lahat ayon sa iyong katotohanan. Nais naming maging matatag, hindi pa bago-bago sa aming paninindigan. Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay, nais naming ang aming mga desisyon ay magbunga ng kapayapaan at pagpapala. Ayaw naming magtayo ng pundasyon sa buhangin. Nais naming ang aming mga plano ay nakatayo sa bato na si Jesus. Kapag kami ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon, bigyan mo kami ng kalmadong isip at malinaw na pananaw. Tulungan mo kaming makita ang oportunidad sa gitna ng pagsubok at ang aral sa gitna ng pagkakamali. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na kaalaman ay nagmumula sa iyo. Ang diploma, karanasan at tagumpay ay mahalaga, ngunit hindi sapat kung wala ang iyong karunungan. Nais naming maging mga taong hindi lamang matalino sa paningin ng mundo, kundi marunong sa iyong mga mata. Gawin mo kaming maingat, mapagpakumbaba at handang matuto sa bawat araw. Ipinapahayag namin na ang aming isip ay ginagabayan ng Diyos. Ang aming mga desisyon ay hindi padalos-dalos. Ang aming landas ay hindi maliligaw. Ang karunungan ng langit ang aming sandigan. Sa bawat hakbang, inaasahan namin ang iyong direksyon. Sa bawat pagpili, hinahanap namin ang iyong kapayapaan bilang tanda ng iyong pagsang-ayon. Kung nais mong tanggapin ang karunungan ng Diyos sa iyong mga desisyon at plano, i-type sa mga komento. Pinipili ko ang karunungan ng Diyos. Hayaan mong maging malinaw at simpleng pahayag ito ng iyong puso habang patuloy tayong nananalangin at nagtitiwala sa kanyang paggabay. Panginoon, ikaw ang aming pastol at hindi kami mawawala kung ikaw ang aming sinusundan. Sa mundong puno ng maraming direksyon, maraming opinyon, at maraming landas na tila tama, hinihiling namin ang iyong malinaw at tiyak na gabay. Ayaw naming umasa lamang sa aming sariling unawa. Ayaw naming umikot-ikot sa landas na walang patutunguhan. Akayin mo kami sa landas na walang hanggan at ilayo sa maling daan. Kung may mga hakbang kami na papunta sa kapahamakan, pigilan mo kami. Kung may mga plano kami na hindi nakaayon sa iyong kalooban, ituwid mo ang aming direksyon. Mas gugustuhin naming mabigo sa paningin ng tao kaysa magtagumpay sa landas na malayo sa iyo. Ituro mo ang mga hakbang na dapat naming tahakin. Turuan mo kaming maghintay kapag kailangan maghintay at kumilos kapag panahon na upang kumilos. Sa bawat desisyon na may kinalaman sa aming pamilya, kabuhayan, relasyon at ministeryo, maging malinaw ka sa amin. Ipakita mo ang iyong direksyon sa aming mga plano at pangarap. Kung may pangarap na hindi mo inilagay sa aming puso, alisin mo ito. Kung may pangarap na mula sa iyo ngunit natatakot kaming abutin, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng aming kinabukasan. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig sa gitna ng maraming ingay. Sa panahon na ang mundo ay puno ng impormasyon at opinyon, tulungan mo kaming makilala ang iyong tinig
na puno ng kapayapaan at katotohanan. Kung may mga boses na nagdudulot ng pagkalito, patahimikin mo ang mga ito. Sanayin mo ang aming puso na maging sensitibo sa iyong bulong. Kapag nagsasalita ka, bigyan mo kami ng pusong handang sumunod. Maging ilaw ka sa bawat desisyon at paglalakbay ng aming pamilya. Kapag ang daan ay madilim at hindi namin makita ang susunod na hakbang, ikaw ang aming tanglaw. Hindi mo man ipakita ang buong mapa, sapat na ang liwanag para sa susunod na hakbang. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang kabuuan. Ang mahalaga ay kasama ka namin sa bawat yugto. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng pagkaligaw at maling direksyon. Pinapawalang bisa namin ang anumang demonic assignment na naglalayong ilayo kami sa iyong plano. Kung may panlilinlang na nakatago sa anyo ng magandang oportunidad ngunit sisira sa aming pamilya at pananampalataya, ibunyag mo ito. Kung may tukso na tila madali ngunit magdudulot ng pangmatagalang sakit, bigyan mo kami ng lakas upang tumanggi. Panginoon, ayusin mo ang aming mga prioridad. Kung masyado kaming abala at nakakalimot na hanapin ka, ipaalala mo sa amin na ikaw ang pinakamahalaga. Huwag mong hayaang maubos ang aming oras at lakas sa mga bagay na walang-walang hanggang halaga. Turuan mo kaming unahin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran at magtiwala na ang lahat ng aming pangangailangan ay iyong ipagkakaloob. Gabayan mo ang aming mga magulang sa pangunguna sa aming tahanan. Bigyan mo kami ng malinaw na direksyon kung paano mamuno ng may pag-ibig at katatagan. Gabayan mo rin ang aming mga anak sa kanilang mga pagpili at relasyon. Ilayo mo sila sa barkadang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya upang kahit wala kami sa kanilang tabi, ikaw ang kanilang maging gabay. Kapag kami ay nasa sangandaan ng buhay, huwag mong hayaang magdesisyon kami batay lamang sa emosyon. Bigyan mo kami ng kapayapaan bilang tanda ng iyong pagsang-ayon. Kung wala ang kapayapaang iyon, turuan mo kaming maghintay. Huwag mong hayaang ang pressure ng panahon o ng tao ang magtulak sa amin sa maling hakbang. Ang iyong oras ay perpekto. Tulungan mo kaming magtiwala rito. Panginoon, kung minsan kami ay nadadapa at nagkakamali sa aming mga desisyon, sa mga sandaling iyon, huwag mo kaming pabayaan. Ibalik mo kami sa tamang landas. Ituwid mo ang aming mga pagkakamali at turuan mo kami sa bawat aral. Salamat sapagkat kahit kami ay nagkakamali, ang iyong biyaya ay sapat upang kami ay itama at ibalik. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay ginagabayan ng Diyos. Hindi kami basta-basta maliligaw. Ang aming mga hakbang ay itinatatag ni Jesus. Ang aming kinabukasan ay hindi malabo dahil ikaw ang may hawak nito. Sa bawat paglalakbay, pisikal man o espiritual, ikaw ang aming kasama. Sa bawat bagong yugto, ikaw ang aming nauuna. Kung nais mong ipagkatiwala sa Diyos ang direksyon ng iyong buhay at pamilya, i-type sa mga komento, Panginoon, ikaw ang aking gabay. Susunod ako sa iyong landas. Hayaan mong maging malinaw at simpleng pahayag ito ng iyong pagtitiwala habang patuloy tayong nagpapasakop sa kanyang perpektong direksyon. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob. Lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyong kamay. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay at ang aming kabuhayan, ang bawat pagsisikap, bawat oras ng pagtatrabaho, bawat sakripisyo para sa aming pamilya, huwag mo itong hayaang maging walang saysay. Hipuin mo ang aming hanapbuhay at gawin mo itong daluyan ng iyong kabutihan. Pagpalain mo ang aming trabaho. Kung kami ay empleyado, bigyan mo kami ng pabor sa aming mga pinagtatrabahuhan. Kung kami ay may negosyo, palaguin mo ito ayon sa iyong kalooban. Kung kami ay naghahanap pa lamang ng oportunidad, buksan mo ang tamang pintuan. Ilayo mo kami sa panlilinlang, maling kasunduan, at desisyong magdadala sa amin sa pagkalugi. Bigyan mo kami ng integridad sa lahat ng aming transaksyon. Nais naming umunlad ng may malinis na konsensya at may takot sa Diyos. Punuin mo ang aming tahanan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang pagpapala na aming hinihiling ay hindi lamang material.
kundi emosyonal at espiritual. Ano ang silbi ng kasaganaan kung may alitan at lamig sa aming relasyon? Kaya Panginoon, gawin mong sentro ng aming tahanan ang pag-ibig. Turuan mo kaming pahalagahan ang isa't isa. Hayaan mong ang aming mga salita ay magpatibay at hindi magwasak. Ang aming pamilya ay maging larawan ng iyong kabutihan. Ipagkaloob mo ang sapat at higit pa sa aming pangangailangan. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga bayarin, obligasyon, at mga pangarap. Hindi mo kami dinadala sa kakulangan. Ikaw ang Diyos ng kasaganaan. Ngunit turuan mo rin kaming maging mabuting katiwala. Huwag mong hayaang ang pera ang maging Diyos namin. Turuan mo kaming magbigay, tumulong, at maging bukas palad, sapagkat alam naming habang kami ay nagbibigay, lalo mo kaming pinagpapala. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng kakapusan at kahirapan na hindi mula sa iyo. Kung may henerasyonal na tanikala ng kakulangan at utang, pinuputol namin ito. Kung may paniniwala kami na nagsasabing hindi kami karapat-dapat sa pagpapala, binabago mo ito ngayon. Kami ay mga anak ng Diyos. Kami ay may mana sa iyong kaharian. Ang pagpapala ay hindi para sa aming pagmamataas, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Ipagkaloob mo ang mabuting kalusugan at mahabang buhay. Ano ang silbi ng tagumpay kung mahina ang katawan? Kaya hinihiling namin ang lakas na magamit ang aming mga pagpapala ng may sigla. Palakasin mo ang aming mga tuhod, ang aming mga kamay, at ang aming isip. Ingatan mo kami sa sakit na sisira sa aming kagalakan. Ang aming mga taon ay maging puno ng layunin at pasasalamat. Gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa iba. Huwag mong hayaang ang aming mga kamay ay laging nakasarado. Turuan mo kaming makita ang pangangailangan ng iba at kumilos ng may habag. Kapag kami ay pinagpala, ipaalala mo sa amin na may responsibilidad kaming tumulong. Nais naming maging instrumento ng iyong pag-ibig sa aming komunidad, sa aming simbahan, at sa mga taong inilalagay mo sa aming landas. Panginoon, bantayan mo ang aming puso habang kami ay pinagpapala. Huwag mong hayaang kami ay maging mayabang o makalimot sa iyo. Paalalahanan mo kami na ikaw ang pinagmumulan ng lahat. Kapag may dumarating na tagumpay, itaas mo ang aming paningin pabalik sa iyo. Kapag may dumarating na kasaganaan, turuan mo kaming lalong magpasalamat at sumamba. Pinapahayag namin na ang aming tahanan ay tahanan ng pagpapala. Ang aming hapag ay hindi magkukulang. Ang aming mga anak ay lalaking may takot sa Diyos at may malinaw na direksyon. Ang aming mga plano ay pagtatagumpayin mo ayon sa iyong kalooban. Ang bawat bagay na hinahawakan namin na nakaayon sa iyo ay uunlad. Ang iyong kabutihan at katapatan ang susunod sa amin saan man kami magpunta. Kung may mga nakaraang kabiguan sa pananalapi o pagkakamali sa pamamahala, tinatanggap namin ang iyong kapatawaran at karunungan upang magsimula muli. Hindi kami mananatili sa pagkakasala. Hindi kami mabubuhay sa takot. Ikaw ang Diyos ng bagong simula. Ang aming nakaraan ay hindi hadlang sa aming kinabukasan. Ang iyong biyaya ay sapat upang itayo muli ang anumang nawasak. Ipadama mo sa amin ang iyong kabutihan at katapatan sa aming pamilya, sa maliliit na bagay at sa malalaking bagay. Tulungan mo kaming makita ang iyong kamay sa bawat pagkain sa aming mesa, sa bawat bayaring nababayaran, sa bawat tagumpay ng aming mga anak. Ipaalala mo na ikaw ang may gawa. Ang aming buhay ay patunay ng iyong pagpapala. Kung naniniwala kang ang Diyos ang iyong tagapagbigay at nais mong tanggapin ang kanyang pagpapala sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Pinagpapala kami ng Diyos upang magpala rin sa iba." Hayaan mong maging malinaw at simpleng pahayag ito ng iyong pananampalataya habang patuloy tayong nananalangin at umaasa sa kanyang kasaganaan. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong tagumpay sa aming mga layunin, hindi tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo, kundi tagumpay na nakaayon sa iyong kalooban at magdadala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Patatagin mo ang aming loob sa gitna ng pagsubok.
Kapag kami ay nahaharap sa kabiguan, tulungan mo kaming bumangon. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob, paalalahanan mo kami na hindi mo kami iniiwan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magpatuloy kahit mabagal ang progreso. Turuan mo kaming magtiwala sa proseso na iyong itinatag para sa aming paglago. Bigyan mo kami ng disiplina at tiyaga upang matapos ang aming mga sinimulan. Ilayo mo kami sa katamaran at sa ugaling sumusuko agad. Kung may takot na pumipigil sa amin upang tapusin ang aming mga proyekto, sirain mo ito sa pangalan ni Jesus. Gawin mo kaming matatag, masipag at nakatuon sa layunin. Ang bawat gawain na inilagay mo sa aming kamay ay aming tatapusin ng may kahusayan at katapatan. Pagpalain mo ang aming trabaho, pag-aaral at mga proyekto. Kung kami ay naghahanda para sa pagsusulit, bigyan mo kami ng malinaw na isip. Kung kami ay may mga gawain sa opisina o negosyo, pagtagumpayin mo ang aming mga plano. Kung kami ay may ministeryo o paglilingkod, palaguin mo ito para sa iyong kaharian. Huwag mong hayaang masayang ang aming pagsisikap. Samahan mo kami sa bawat hakbang. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng pagkatalo at pagdududa. Hindi kami tatawaging talunan. Hindi kami mabubuhay sa takot na baka hindi namin kayanin. Sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahan at karunungan. Kung ang Diyos ay kakampi namin, sino ang makakalaban sa amin? Ang aming tagumpay ay nakaugat sa iyong kapangyarihan, hindi sa aming sariling lakas. Sa lahat ng aming tagumpay, ikaw ang aming luwalhatiin at pasasalamatan. Huwag mong hayaang ang aming puso ay mapuno ng pagmamataas. Sa bawat panalo, itataas namin ang iyong pangalan. Sa bawat bukas na pintuan, kikilalanin namin ang iyong kamay. Ang aming buhay ay magiging patotoo ng iyong katapatan at kabutihan. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa iyo lamang, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa mahalagang sandali ng panalangin. Naway habang tayo ay nanalangin, nadama mo ang katotohanang ipinapaalala sa atin ng awit 139 na tayo ay lubos na kilala ng Diyos. Sinisiyasat niya ang ating puso. Bago pa tayo isinilang, kilala na niya tayo. Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa at kabilang tayo roon. Kung may laman ang iyong puso pasasalamat, kahilingan, o isang panalangin, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Alam na niya ang iyong pangangailangan bago mo pa ito sabihin, ngunit kinalulugdan niya kapag lumalapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan ka naming i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Sa simpleng paraan na ito, nagiging daluyan ka rin ng pag-asa at katotohanan. Ingatan ka nawa niya, saan ka man naroroon, at punuin ka ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Hanggang sa muli nating panalangin, pagpalain ka ng Diyos, at patuloy mong maranasan ang Kanyang presensya sa bawat hakbang ng iyong buhay.